Sa episode na ito ng Kwentong HoopX, makikilala natin ang long-range shooter at MPBL cager mula sa Quezon City. Ang ganda ng move na yun, nakatakutan. Malalaman din natin kung bakit siya ang susunod na aabangan sa malalaking liga dito sa Pilipinas. Nakita natin ang kanyang bangis sa 3-point shooting nung nakaraang 3-on-3 sa hari ng lockdown. Kahit na hirap kami pero lumaban, okay na din. Tsaka enjoy din yung game. Matapos ang laro, nabigyan kami ng pagkakataon ni Orin na makakwentuhan siya habang nasa biyahe. Ako nga pala si Orin Stephen, katakutan na Fairview, Quezon City. Ang height ko ay 6'2" at 21 years old. Start po ako mag-basketball, 5 years old ako. Then, kaya ako nakailiga ng basketball dahil sa daddy ko kasi dati siyang PBA player. Si Orin ay anak ng former PBA player na si Israel Katakutan na naglaro sa Tanduay Ram Masters noong 1978 to 1987. Kasabayan nito ang dating senador na si Freddie Webb na lumaban sa kampyonato noong 1978 PBA season. Bata pa lang daw si Orin ay nais na nitong sundan ang yapak ng kanyang ama sa larangan ng basketball. Pero noong high school itong si Orin ay binawalan ito ng kanyang ama na sumali sa kanilang varsity team. Nung high school ako, ayaw po ako pala rin ng tatay ko that time sa mga high school eh. Aral lang po talaga eh. Pero tinago ko sa tatay ko na naglaro ako ng varsity. Tapos isang araw na lang may game kami, tapos nag-champion kami. Nakuha ko yung most valuable. Then pag uwi ko, syempre nagulat siya kung saan galing yung mga medal ko. Akala niya sa pag-aaral ko, yung pala naglaro ako ng basketball. Syempre naging proud siya sa akin. Yun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na ako nun. Mahilig din manood ng PBA games itong si Orin at nakuha nga daw niya ang kanyang mga galaw sa athletic guard na si Skyrus. Kinuha ko po yung playing style ko kay Cyrus Baguio. Kasi si Cyrus Baguio ay sobrang athletic niya at napakagaling niya. Maagang nakagraduate ng high school itong si Orin at dahil pangarap niya maging PBA player tulad ng kanyang ama, dali-dali itong sumubok na makapasok sa malalaking universidad sa Maynila. Nag-tryout pa po ako ng UST, San Sebastian. Pero pinakabinagsakan ko po kasi syempre bata pa po ako eh. Nag-college eh. May naging kaibigan po ako si Palencia. So nakita niya ako dun sa mga pinag-tryoutan ko na school. Then napunta ako sa sa St. Clair. Kasi nga may 19 under sila dun. So naglaro ako dun. Pagtungtong ng St. Clair, nasabak agad itong si Orin sa NAASCU, isa sa mga kinikilalang collegiate league dito sa Manila. At dito nakitaan na agad ng potensyal na maging isang mahusay na manlalaro. Nasungkit nito ang mythical team selection, finals MVP at most valuable player sa 2018 season ng NAASCU 19 Under Division. Kapag off-season, lumalaro din itong si Orin sa mga ligang labas na pinagkukunan niya ng kanyang allowance. Ang pinaka hindi ko makakalimutan na game ko sa ligang labas ay yung Anala. Kasi first time ko madakdakan ng import eh.
Pero ayos lang po sa akin yun kasi experience din po yun. Then kalaban ko din po siya sa naas ko. Kaya siya alam niya din yun. Solid ang performance ni Orin sa ligang iyon sa Analacort na nakapagbigay sa kanya ng kumpiyansa na pag-igihan pa ang pag-iensayo. Kasi first time ko lang rin nangyari sa akin na isa sa big league ko yun sa ligang labas. Tapos nagpanalo ako ng game. So syempre nakaka-proud din sa sarili ko kasi hindi ko akalain na kaya kong gawin yun sa tagal ko nag-ensayo. Sa taas niyang 6'2" at kondisyon na pangangatawan, athletic, at may tira sa labas. Samahan mo pa ng quickness at footwork. Masaya daw si Orin dahil nagbubunga na daw ang kanyang mga pinagdaanang training. Na-achieve ko po siya kasi talagang nakikinig ako sa tatay ko. Kasi syempre, siya yung nakapunta dun sa pro eh. So kung ano yung sinasabi niya, iniigitan ko pa para maabot ko yung pangarap ko na sumunod sa journey niya. Pero po, lagi ko pinakikinggan yung isa kong kuya kasi nagtitrain na rin po siya sa Nike Elite. So, pinakikinggan ko silang lahat na kung ano yung sinasabi nila, ginagawa ko lang. Noong 2018, may nangyari sa akin na hindi ko ine-expect. Kasi malakas ang katawan ko eh, condition eh. Kumain ako ng rellenong bangus. Then, na-food poison ako. Bumagsak ang buong katawan ko, nangayayat. Pagka-recover, balik ensayo na agad itong si Orin. Pero pansamantala niyang itinigil ang pag-aaral niya sa kolehiyo para sumabak sa Maharlika Pilipinas o MPBL. Noong 2019 na nabigyan ako ng opportunity ng Valenzuela MPBL. Ako, nag-ready din ako kasi sinabihan ako ng tatay ko na pag-akyat ko, mas grabe na yung laro doon. Hindi ko makakalimutan yung first game ko kasi yun yung nagbukas sa akin ng maraming opportunity lalo. Doble pa kay Paulo. Swing it to the corner. Ito ngayon si Brin, katakutan. Yan. Meron pala silang ganito ka-athletic na wing, no? Di binubuo. Tsaka ganda nung kahay. Nung tinawag ako ni Coach Jerry na ipapasok niya ako, iniisip ko, lagi sinasabi sa akin ng tatay ko na mag-ready ka kapag pinasok ka. Yun, sabi ko, kahit manalo matalo to, bigyan ako ng segundo, minuto na oras, bibigay ko lahat ng best ko. Ito ngayon si Orin katakutan, isa sa isa. Kay Alvin Pasaol, pinasasayaw si Pasaol. Pinasakay, pinasarap. Merong bonus free throw pa. Alvin Pasaol yung dinaanan niya. Yung basket ko kay Pasaol, nabigyan ako ng big confidence kasi nakita ko yung buong crowd na nasayahan sila sa ginawa ko. Wow, nakagaw pa rito. Baka makasinat pa rito ha. Katakutan. O sa malaksak, libre. Ang ganda na. Orin katakutan. Anong kilos na yun? Hindi ko expect na mananalo pa kami kasi 7 minutes lamang ng 15 points ang kalaban. Tapos, boom. Hindi ko akalain na mapapanalo ko yung game. Tapos mag-best player ako. Tapos binansagan akong magic bunot daw. Walang katakot-takot ang batang to. Ang ganda ng move na yun ng katakutan. Bago mag-pandemic, naglaro rin si Orin sa Sarangani Marlins na nakapagbigay sa kanya ng experience at idea kung paano maglaro ang mga pro players. Iba po pag pro league ang kalaro eh. So, pwestuhan, sakitan, talagang kahit mabilis ka, kaya ka nilang istapin kasi iba ang pisikalan dun sa loob. Samantala dito sa Herona, Tarlac, meron ding isang katakutan na gumagawa ng pangalan sa larangan ng basketball. What's up mga ka-UPEX? Ako nga pala si Joel Katakutan, 20 years old. Position ko ay point guard, shooting guard. Height ko 6'1". Hometown ko Herona, Tarlac.
Nag-umpisa ako nag-basketball 15 years old. Ang nag-impluwensya sa akin para maglaro ng basketball ay aking tatay at ang aking coach. May kukumpara ko ang aking laro kay CJ Cancino kasi napakasimple niya lang gumalaw. Pinsan buo ni Orin itong si Joel at talagang nananalaytay ang dugong basketball sa pamilya Katakutan dahil itong si Joel ay isa ring student athlete ng kanilang eskwelahan dito sa Tarlac. Pangarap din itong makalaro sa MPBL at PBA balang araw. Yung experience ko as a student athlete, yung time management, yung hindi ko pinapabayaan yung oras ko sa pag-aaral at sa pag-training. May importante ring mensahe si Orin sa kanyang aspiring player na pinsan na si Joel. Dapat every practice, huwag ka mandadaya. Bigay mo lahat, 105 to 110%. Yun ang sabi ng coach ko. Sobrang maaga sa practice, kailangan, importante yun. Kahit na pagod ka kapag commitment. Tumatak sa akin yung respeto. Kahit magaling o hindi magaling, respetuhin mo. Laruin mo siya ng all out. Nito lang Hulyo, may dumating na malaking opportunity kay Orin na matagal na niyang pinapangarap. After po ng season ko sa MPBL, biglang may nag-call sa akin na team sa UAAP at yun yung sumuporta na team dati sa tatay ko sa Tanduay, sa UE Red Warriors. Kila Boss Jean, kila Coach Cholo, nagpapasalamat ako dyan kasi binigyan nila ako ng opportunity makapaglaro sa UAAP. Kasi napakalaking liga ng UAAP ngayon sa bansa ng Pilipinas. Sa isang karangalan sa akin na mapasok ako sa team ng UE Red Warriors. Abangan nyo na lang yung paghahanda ko para sa team na yun. Thank you sa Hoopex Basketball at binabati ko nga pala ang family ko na Katakutan, sa asawa ko na si Aliyah Raintan at sa baby ko na si Kyrie at si Kyrene Cantis. Binabati ko din yung mga kapatid ko, si Kuya Mark, Ate Chermaine, Ate Ruth, Ate Milog at marami pa kayo. Kuya Mo at Ate Jeng. Sa papa ko, ingat ka palagi pa. Sa mama ko, ganun din. Sa mga tao dyan sa Fairview, nagpapasalamat ako sa inyo sa walang sawang pagsuporta at sa mga taong susuporta.